Hello, special ang linggo natin ngayon mga kababayan ko. Kasi nirelease ng Tikim TV, shout out sa Tikim TV, yung story ni Neneng B, yung maanong ulam, 'di ba? Para mas maintindihan natin ng deeper kung saan nanggagaling si Neneng B, 'di ba? Ba't kaya Neneng B yung name niya, no? Anyway, play natin. Scene 9 Alpha, take 1, Mark. Hello po, ako po si Geraldine, aka Neneng B po. 16 years old po, isa rin po akong batang Quiapo. Opo, nag-aaral pa po. Panoorin niyo po ang kwento ni Neneng B. Neneng B Hungarian Overload po. Dito sa Tikim TV, YouTube. Siguro May binabasa ba siya or wala? po, ganito po ako kasikat ngayon kasi po, Ayo, ano po, ito halatang hindi niya na binabasa kasi yung intro niya binabasa niya eh. Neneng B Hungarian Overload po. Dito sa Tikim Dahil tuloy-tuloy TV, na yung sinasabi YouTube. niya eh. Siguro po, ganito po ako kasikat ngayon kasi po, nakikitaan po siguro nila ako ng potential po. Dahil nga po sa sipag ko po at tiyaga po. Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Yung mga nabili dito ay, pinupuntahan po minsan po yung tinda po namin. Minsan po, ako po yung picture taking po. Yung shoutout po. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Maraming tinamaan dun eh. Kahit hindi naman po nila alam yung storya namin. Yan, umiyak na! Kahit sobrang bigat na po ng tinadala niya. Oh, dapat pala may sound tayo ng ano eh. Hindi, tingnan natin ano kung ano yung... Ang pangit kasi yung mixer eh. Wala na atang hindi nakakakilala sa kanya ngayon dahil pagkatapos niya mag-trending, Lalo na yung ayaw ko pong pag-usapan dahil din po ron. Minsan po masakit po talaga, kaya po sa mga nang babash. Sa mga magsasabi na bakit hindi mo i-full screen, yung ang kukunin lang kasi natin dito yung diwa nung pinapalabas. Yung karapatan po para mapanood nyo to ng buo at walang interruption sa channel po ni Tikim TV. Ha? Ako, ang papanoorin nyo kasi dito sa channel ko, mga kababayan ko, yung reaction ko. Hindi yung documentary ni Tikim TV. Siya po yung may karapatan magpalabas nun. Nang buo. Nadadagpuan po ito sa Careadol Artist Station po, sa tapat po mismo ng Andox. Puntahan ko pala yan. Uy, Pinoy Soldier. Puntahan natin. Kaya lang marami daw tao dyan eh, no? The next station is Ang oras po ng pagtitinda namin ay alas 12 po ng tanghali hanggang alas 10 po ng gabi. At kami po ay Tagal, no? araw-araw po. Kawawa naman yung Undox, ano? Naging backdrop na lang. Sana kunin na ng Undox to eh, no? Kahit endorser man lang. Pwede ba yon? Kaya lang iba yung pagkain niya eh, no? Kami pong mga batang Quiapo, kilala po kami bilang masipag at madiskarte sa buhay. Tinitinda ko po ay Hungarian Overload po. Ano po, Hungarian Overload Gutom ako ha. po, 50 pesos po. At yung tender juicy na mong buy one take one, 70 pesos po. Ito Ang po, mura naman nun. Kung tender juicy yun, yun yung Pure Foods, di ba? Paano ba siya kumikita? pong ano po, meron pong lettuce. Meron na rin po, nag-add na rin po kami ng pipino po. Tapos ano po, Hungarian, ketchup mayo po with mustard. Tapos po yung sausage Gutom tuloy ako. Hungarian cheesy overload na po yun.
Siguro po, kaya po sikat. Ayun po, sa presyo po, pangmasa po, tapos masarap po. Ako, wag mong gagayahin si Diwata. Ano? Ayun po, kaya po Ate. siguro po yung ibang kabataan po, na-inspired po sa akin. Kasi nga po, napagsasabay ko po yung pag-aaral ko po at pagtitinda ko po ng Hungarian po. Oh, ganda ng sound, ano? Dramatic. Mamaya makapiright ako sa sound. Minsan nakaka-copyright kasi yung sound, mga men. Hindi po talaga pumasok sa isip ko po na magbo-boom po yung tinda po namin ng Hungarian Overload po. Talagang biglaan lang po. Sino pang hindi mapapabili sa Overload Hungarian Sausage na to na nag-umapaw sa mga sauce at cheese? Nagtitinda siya dito sa may Quiapo, ayun lang yung simbahan ng Quiapo, ayan. 70 pesos lang guys, buy one take one na. Ay, Neneng B! Mura, no? Grabe, ang dami mo ng customer ngayon ah. So napadayo na tayo dito kay Neneng Beef guys, isa na namang batang negosyante. Yan, tinitinda niya Hungarian. Nakakabilib na Parang ang sarap naman talaga. sa mura niyang edad ay nagsusumikap na at tumutulong sa kanyang mga magulang. Masaya po, medyo na-overwhelm po. Grabe, Mukhang matalino siya, no? Doon sa mga terminologies na gamit niya, eh. halagang 50 pesos lang. Solid na merienda dito sa Quiapo guys. Sobrang saya po kasi po, nakikilala na rin po yung ano po. Bili nga ako ng hotdog bun, gagawa ako niyan. Di ba? Medyo pwede na akong kumain ng mga mabubagsik ngayon, eh. Tinda po namin ng mga sikat po na vlogger po. Ang maganda sa kanya guys, hindi tinitipid ni Neneng Beef sa mga sa ingredients. Tignan mo naman yung cheese niya, no? Umaapaw, ang dami. Masipag na, mabait pa. Ganitong klase ng kabataan ang ikinararangal ng mga magulang. Hindi puro cellphone, tapos nakahilata lang, pag inutusan nakasimangot at nagdadabog pa. May theory ako dito kung bakit niya nasabi yon. Siguro parang influence yun nung nagva-vlog. 'Di ba? Ano mga Neneng B, ano masasabi mo sa mga kabataan diyan na puro cellphone lang ang inaatupag at ano? Siguro yun ang nag-trigger sa kanya para masabi yung manong ulam, oy galaw-galaw din. Siguro sa form ng pagtatanong yun ng vlogger, no? Saya po, yung tulad po ng dati po, nanonood lang po ako sa mga vlogger po. Ngayon po, ako na po yung binablog. Dito sa Quiapo ay talaga naman dinudumog yung prinsesa ng mga hotdog. Paano ba naman sa halagang Prinsesa ng mga talaga hotdog. namang overload. Yung tinapay niya napakalambot. Pagkagat mo Hungarian agad, tapos Gutom na ako. loaded sa cheese. Pinagsabay niya kasi yung diskarte, tsaka diploma. Maraming salamat Neneng B. Wala po na, nung na-discover po ako ni Sir AJ TV Vlog po. Bago ma-discover ng mga ibang vlogger, kumbaga si Sir AJ TV Vlog po talaga nakakita sa kanya. Noong una ko kita talaga sa kanya, very jolly. Tsaka siya, approachable siya sa tao. Nagbablog po kami nung kasama namin si Sir Manuel. Then unang binlog po ni Sir Manuel. Tapos nakita ko yung pagkain niya, medyo kakaiba kasi Si Sir Manuel Olaso po, si Sir Kapood Trip. hindi lang siya ordinary na Hungarian sandwich. Siya, super overload yung cheese talaga. Sila Sir Bigotilio po, sila Sir Papa Don, Good Spot po. Sila Sir Bungo TV. Punto talaga ako dyan. Mahaba pila kasi nga sobrang sensation niya ngayon sa social media. Tignan mo, malaki talaga na itutulong ng social media. Ito, to be fair naman, masarap naman daw talaga yung hotdog. Kasi mga talagang food reviewer yung nagsasabi. Yung parang same din nung kay Diwata, no? Kaya lang, ang difference nung kay Diwata, although na social media influence yung nagpasikat kay Diwata, hindi maganda yung review ng pagkain ni Diwata eh. Ito maganda yung review niya eh. Tsaka talagang katakam-takam talaga yung binibenta niya. Talagang malaking tulong talaga yung pagva-vlog. 'Di ba? Nakikita mo naman kahit na nabash si Neneng B dun sa nasabi niya. Na-handle niya naman na maayos. Siguro may nagpayo sa kanya, no? Or talagang personality niya 'yon na gano'n.
For me, kaya talaga to pinilaan is una nag-trending, gusto magpa-picture, gustong mag-vlog. Kita mo may mga vlogger din dito, kayo vlogger, di ba? Ganon. Galing pa po kami Las Piñas para po dumayo po kay Neneng. Yes. Galing po kami sa Mandaluyong po. San Miguel, Bulacan. Oo, dinayo Layo ah. Kasi nga siguro dahil nag-viral siya sa Facebook. Malaking tulong talaga. Ang ulam, medyo Shoutout sa nanay ko, ano ulam? Maanong ulam. Gawin, Dakdakan kita eh. dapat gawan niya ng t-shirt yan. Oy, business proposal. Ako yung gagawa ng t-shirt, ibebenta natin dyan sa tabi. Maanong ulam. Di ba? Tapos, pipirmahan ni Neneng B. masarap. Lasang Hungarian. Masarap. Sulit na sulit naman daw po, sabi po ng mga pumipila po. Manong ulam! Ito ang tanong ko. Di ba, alam ko mahal ang Hungarian eh. Katulad nung may nag-comment sa akin, nakalimutan ko na kung sino yun eh. Di ba dahil mura, hindi kaya magsasuffer yung quality nung binibenta niya? I mean, oo, masarap, no? Hindi ba madumi yun? Or ano? Kasi yun ang main concern eh, bakit mura? Di ba? Kadalasan yung mga ganyan, yung 70 pesos. Ito kasi 70 pesos, buy one, take one. Minsan pure foods pa nga yung gamit min eh. Paano kaya, konti lang yung tubo niya doon? Ganon? Sa TikTok, nakikita namin sa TikTok. Dahil sa mama. Oo, kasi sobrang ngayon sobrang kilala talaga siya ngayon right now sa social media. Hindi kasi favorite ko cheese. Cheese lover kasi ako, so Sa price, mura siya. yun. Kaya parang nainganyo ako. Kasama sila. Pwede mapakita sila. Ayan, hi kayo mga friends. Yung tagline ko po na nakilala po yun ay sa vlog po ni Sir Kapudre po talaga. Tapos ayun po, actually nakabuti po talaga yun sa amin. Kasi po... Double-edged sword yun eh, no? Kasi kung hindi mo sinabi yun, ito na napapansin ko, yung sinabing maanong ulam, kahit wag na natin pansinin na may negative na dating, kung hindi niya sinabi yun, hindi rin talaga siya sisikat eh. Yung maanong ulam, di ba? Ayun po, nabuhay po muli yung karyado po, yung buong karyado po. Tapos, yun sa amin din nga po. Lalo na pagka mahal na araw, ay bawal ang karne ng mahal na araw. No? Pinupuntahan niya ng Quiapo. Ayun, sa mga nambabash kay Neneng B, hindi nyo alam yung istorya nung bata. Hindi, actually, hindi naman ito yung misconception kadalasan. Hindi naman hindi naman yung istorya ng bata yung pinag-uusapan. Yung sinabi niya lang naman. Magkaiba yun. Yan ang kadalasan ang problem din sa mga utak teleserye. Yung parang bang pag may nasabi ka na tungkol lang doon sa sinabi, parang hinusgahan mo na yung pagkatao. Hindi. Katulad ko, no, hindi nyo naman ako kilala. Pero I'm so sure pag may nasabi akong mali dito, sabihin ko, hoy, alam nyo ba na ang sagot sa 1 plus 1 ay 5? Alam nyo mali yun, yung sinabi ko na yun, di ba? Malamang kokontrahin nyo ko dyan sa baba. Ano ka ba, bungo? Hindi 5 ang sagot sa 1 plus 1, kundi 3. Di ba, ang fault lang kasi doon yung sinabi ko. Hindi naman yung buong pagkatao ko eh. Hindi dapat ganyan na mentality. 'Di ba? Hindi naman hinuhusgahan yung pagkatao niya. Sometimes kasi nagkakamali tayo sa sinasabi natin na hindi natin alam. Hindi natin alam na may tinatamaan tayo. Na may mga bagay kasi na nasasabi tayo na akala natin okay lang, no? Let's say, halimbawa ganito, no? Nung pumunta ako ng Hong Kong dati nun, kasi doon ako bumibili ng mga paninda ko, yung mga laruan eh. Yung mga marble. Akala ko, pagka kami na mga kabarkada ko, nagbibiroan kami na ching-chong, gumaganon-ganon kami,
Akala ko okay lang yon kasi kami nagtatawanan eh. Yun pala, offensive pala yun sa mga taga doon. Parang racist pala ang labas nun. Yung mga ganong banat. Doon ko na-realize na nagkamali pala. Pero sa akin, wala lang yon. Alam mo yon, may mga bagay kasi na ganon eh. Na may nasasabi ka na wala naman sa'yo. Or sometimes, no, may nasasabi ka na akala mo maganda ang intention mo. Katulad nung sinabi ni, sino bang celebrity yon? Wag daw i-deport yung mga Mexicans sa US. Dahil kung i-deport mo daw yung mga Mexican sa US, yung anak yata ni Osborne yun, matagal na yun eh, ni Norman Osborne, ni Ozzy Osbourne. Parang ang sinabi niya, wag nyo namang i-deport yung mga Mexican daw. Dahil kung walang Mexican, wala daw maglilinis ng kubeta sa US. Yung pagsabi ni puro ako ng no. Sino nga Kelly Osbourne ba? Anak ni Ozzy Osbourne. Yung pagsabi niya na yon, may good intention yun eh. Parang kinakampihan niya yung mga Mexican pero hindi niya alam na nakaka-offend pala yung sinabi niya. Na may pagka-racist yun. Yung parang, di ba, naiintindihan yung mga ganong bagay na akala nyo maganda pero sometimes kasi may no-offend. Di ba? At hindi naman panghuhusga sa tao yun kung pupunahin mo yung sinabi niya. Sabi mo kung mali yun na sabi mo. Hindi naman yun. Kasi yan ang kadalasan eh, lalo na yung mga utak teleserye, But yung pagsusumikap ng bata, wala namang comment doon sa pagsusumikap ng bata, talaga namang kahanga-hanga. 'Di ba? Inano lang yung sinabi lang naman. 'Di ba? Kadalasan yan eh, yung may magko-comment sa akin. Buti nga nagsusumikap yung bata. Hindi naman binash yung pagsusumikap eh. 'Di ba? Parang kasalanan ko pa na may provider akong parents, 'di ba? Hindi totoo naman. Ako naiintindihan ko 'to. Bagamat ako hindi naman ako binubuhay na ng magulang ko ngayon, no. Nilalagay ko 'yun sa sarili ko. Halimbawa kung may anak ako at ginagawa ko ang lahat para maibigay sa anak ko yung pangangailangan, na ang iisipin lang ng anak ko ay mag-aral, maglaro. Gusto kong i-enjoy niya yung pagkabata niya. Dahil kasi ako, nung bata ako, stricto ang tatay ko noon eh. 'Di ba? Ang ginagawa lang ng tatay ko, puro negosyo. Para kaming tumutulay sa alambre nung araw. 'Di ba? Gusto ko naman mangyari, ma-enjoy ng anak ko yung pagiging bata niya. 'Di ba? Hanggang tumanda siya at wala siyang iisipin kundi mag-aral lang. 'Di ba? Pwede kasing ganun yung mentality nung Parang ang nangyari kasi dito, ini-stereotype niya lahat ng kabataan na ganun. Na feeling ko hindi niya naman talaga intention 'yon. May magandang layunin naman yung sinabi niya. Kaya lang sometimes, katulad nung sinabi ko kanina, hindi natin alam na may nasasagasaan. Kahit hindi naman tamad, di ba? Kahit hindi naman po nila alam yung storya namin. So, kasalanan pa ba ng ibang kabataan kung kaya sila pag-aralin ng magulang nila? Kasalanan ba nila kung meron silang mga responsableng magulang? It's not about your story eh. Yung sa sinabi mo lang naman. Di ba? Kaya nga double-edged sword yun eh. Pero, pwede ka naman pwede ka naman mag-concentrate doon sa positive na naidulot ng pagka-viral mo eh. 'Di ba? May mga supporter ka naman na nakaintindi sa'yo. Yung ulam kasi, sir, at saka salitang kali kasi yung gano'n siya nabuo. Sa social media kasi normal na yung pangbabash lalo na pag nagte-trending. Ayun, madali kasing husgahan eh, lalo na sa social media. Bakit po ganun? Pag pong mga batang mayayaman na nagsisipag po sa buhay, child star po. Pero pag kami naman po mahihirap na bata, child labor naman daw po.
talagang child labor yun. Na-explain ko na yan last time eh. 'Di ba? Yung sinasabi mong child star na yon, yung pagtatrabaho nun may limitasyon. Biruin mo ikaw, mula 12 hanggang 10, nagtatrabaho ka dyan. Eh yung mga lehitimong empleyado nga, 8 hours lang trabaho, di ba? Ikaw, 12 hanggang 10 ng gabi. Kung idudoli ka, kahit pa lehitimong empleyado ka, pwede ka mag-file ng reklamo sa dole. Dahil 10 hours ang trabaho mo eh. O let's say 9 hours kasi babawasan ng 1 oras yun habang kumakain ka. Baka mamaya diyan ka pa nga kumakain sa pwesto mo eh. Nagtitinda ka pa rin eh. Di ba? Child labor talaga yun. Porket nagtitinda yung bata, child labor na. Tumutulong yan sa magulang. Kagaya ko, bata pa lang ako, nagtitinda rin ako dito. Hindi nila naiintindihan yung konsepto ng child labor, no? Parang hindi porket anong diwa nung sinabi ni ate? Na. Tumutulong yan sa magulang. Kagaya ko, kaya nga child labor dahil tumutulong talaga sa magulang yon. Kaya tumutulong sa magulang o hindi, kapag pinagtrabaho mo yung isang bata, child labor talaga yon. Hindi na naiintindihan, no? Wala silang yung pang-unawa doon sa term na child labor. Sa ayaw at sa gusto natin, child labor yan. Bawal yan. Now, ang tanong bakit hindi idemanda yung magulang? Sino magdidemanda? 'Di ba? Pero kung tatanungin mo, labag sa batas ba yan? Labag sa batas yan. Kung tatanungin mo ako, illegal yan. 'Di ba? Ngayon, kung may magdidemanda or may magkakaso, ibang usapan na yon kasi ang pagkakaso, choice yun eh. 'Di ba? Pwedeng halimbawa, nakapatay ka. Tapos, alam naman natin ang pagpatay, 'di ba? Bawal sa batas yon. Choice pa rin nung kamag-anak nung napatay mo kung ididemanda ka. Kung makukuha mo sa areglo, di hindi ka madidemanda. 'Di ba? Choice nila yon. 'Di ba? Meron nga diyan na rape ng mayayaman, 'di ba? Choice nila yon kung magkakaso sila doon sa mayaman. Kung naareglo sila, hindi sila nagdemanda, it doesn't mean na absuelto na yung or wala nang kasalanan. It doesn't mean na hindi na lumabag sa batas yung nakagawa ng kasalanan kung hindi mo kinasuhan. 'Di ba? Akala kasi ng ibang kababayan natin, nagiging krimen lang ang isang bagay kapag ka nakasuhan. 'Di ba? Or nagiging labag lang sa batas pala ang isang bagay kapag nakasuhan. Whether nakasuhan nyo o hindi, kapag nag-conflict yan dun sa batas natin, illegal yan. 'Di ba? bata pa lang ako, nagtitinda rin ako dito. Child labor ka rin? Buhay. Kasi hanap buhay talaga namin to. Oo nga, child labor nga. May normal lang magtinda, walang masama dun. Yung nakakasakit po sa akin. Illegal nga yun. Kung tutuusin, masama yun eh. Yung minor de edad pagtatrabahuhin mo. Kasi karapatan naman ngayon maglaro lang eh at mag-aral eh. Kaya lang sa poverty natin, hindi natin napapagbigyan natin yung mga ganyan dahil sa kahirapan. 'Di ba? May mga karapatan niyang bata. Child rights, tingnan natin pag minor de edad ka, may rights ka bilang bata eh. Tingnan nga natin. Ayan 1987 Constitution protects the rights of children in several ways, including promoting well-being. Diba? The state is responsible for promoting the physical, moral, intellectual, and social well-being of children. Diba? Providing assistance. The state is responsible for providing children with proper care, nutrition, and protect from abuse, neglect, and exploitation. Kasama dyan yung child labor. Recognizing youth's role, the state recognizes the important role of youth in nation building, defending the rights, blah, 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 blah. Diba? Kaya kung sasabihin mo yung child labor talaga yon, lalo na pag minor. Hindi nyo sasabihin na hindi naman child labor yun.
Bahala kayo no kung ano yung sabi gano'n kasi ni ate, hindi naman child labor, matagal na kami nagtatrabaho, hindi niya naiintindihan. Doon yung sa mother ko po, akala po kasi nila hindi po ako tinutulungan ng mother ko sa business nga po. Akala Anong masama kung nagtatanong ano ulam, nag-aaral po kami? po ng iba, hindi po ako pinag-aaral. Akala po ng iba na hindi ko po na-enjoy yung kabataan ko po. Nasasabi mo lang yan. 'Di ba? Nasasabi mo lang yan. Baka mamaya mapunta ka dun sa talagang walang katraba-trabaho. Yung talagang iisipin mo lang kung paano maging bata. Baka manibago ka. Siguro naka-adapt ka lang. Kontra ba ako ng kontra? Hindi, siguro naka-adapt niya na. Kasi sometimes, no, hindi niya marirealize yung ganung boy kung hindi niya pa nararanasan. Kung lumaki kasi siya na nagtatrabaho na siya ng ganyan, di ba hindi niya alam yung talagang luxury way of living ng pagiging bata. Di ba? Parang ako noon, hindi ko naman alam kung ano yung mga mamahaling brand ng damit noon eh. Yung mga lakos-lakos na yun, hindi ko alam yan dati. 'Di ba? Pero nung nalaman ko na may mga ganun palang kamamahal na kasi nung araw mga ganyan ang damit ko, hindi ko pinapansin. Akala ko yung mga mura lang kasi normal na lang makita kong ganun eh. 'Di ba? O halimbawa naman, ikaw naman ay lumaki kang natutulog sa banig. Masarap na sa'yo yun. 'Di ba? Nag-e-enjoy ka na nun. Kesa matulog ka sa walang sapin. Pero hindi mo na-realize na meron palang kama. 'Di ba? Nag-e-enjoy siya sa bagay na dapat hindi dun eh. Dapat meron pang mas better pa eh. Kaya niya nasasabi na akala niya hindi niya na-enjoy yung kabataan. 'Di ba? So sa mga sinasabing ginagatasan, hindi po kami magagatas. Akala po kasi ng iba, inaabuso po ako ng mother ko po na magtinda. Yes! The fact na pagtrabahuhin ka ng nanay mo na minor de edad. Kaya nga bawal ang child labor eh. 'Di ba? The fact na na obligahin kang magtinda. I'm so sure sabi mo hindi naman ako inuobliga, pero yung pangangailangan mo magtinda para ibuhay sa pamilya mo. Hindi mo naman hobby yan eh. Hobby mo ba yan? 'Di ba? Ay wala yan. Ako nga pala si Ka Food Trip, isang food vlogger. I'm Ban Andrew Buyaw, food vlogger. So ang channel ko po is AJTV Vlogs. Bali sa akin nag-viral yung video na anong ulam about kay Neneng B. Isa ako sa mga naka-discover kay Neneng B. Actually maraming dito, nag-trending na Hungarian dito. Dito sa Quiapo at especially yung kay Daga. Dahil siya lang siguro yung may nabitawan na linya na sumikat. 'Di ba? Ako nakikita ang mga taong nagagalit ngayon dun sa batang babae dahil sa mga sinabi niya dun sa video. Merong batang hindi dapat nagtatrabaho. Can you really blame Neneng B for this? Yung pagtatrabaho niya, hindi ko pwedeng sisihin 'yon. 'Di ba? Kailangan talaga kasi nila 'yun eh. Nami-mislead na naman tayo eh. Hindi naman yung pagtatrabaho yung kasalanan ng bata. Walang kasalanan yon. Kahanga-hanga yun eh. Yung nasabi niya lang na hindi na pag-isipan. Pero katulad ng sinabi ko, kung hindi rin niya naman sasabihin yun, hindi rin naman siya sisikat. Blessing in disguise na rin. Unang-una, darating ang time matatanggap ka din naman ng tao eh. Kahit maraming na-offend doon sa sinabi mo eh. Basta maipakita lang talaga na hindi mo naman mean yun. 'Di ba? Yung sinabi niya na yun. Dahil sa ayaw natin at sa gusto, may mga na-offend talaga. Hindi mo pwede i-cover up yun na hindi, mga inggit lang yun, mga lang yun. 'Di ba? May na-offend talaga. At yung kinakagalit na, yung sa sinabi mo lang, hindi dahil dyan sa ginagawa mo.
Magkahiwalay yun. Sa totoo lang, sir, ang tingin po kasi nila sa akin, batang mayabang po eh. Hindi po ako ganon. Natutuwa nga po ako kasi na-discover po kami ng mga vlogger po na mga sikat po. Yung pagkakataon na po talaga namin to, sir. Ano po, yun sa pag-aaral nga po. Yung dating mo lang siguro kasi, lalo na yung kapatid niya, di ba yung kapatid niya ganyan din? Yung hindi ako anak mayaman eh, kaya dumidiskarte ako eh. Hindi ako anak yung dating kasi na yan, yung parang kahit ako hindi ako mayaman no, pero na-offend ako eh doon sa mga binitawan ng kapatid niyan eh. Nagbebenta yata yung kapatid nito ng siomai, di ba? Yung hindi ako mayaman eh, hindi ako rich kid katulad ng mga iba diyan. Parang sinisisi niya na may rich kid, no? Hindi naman ewan ko, but hindi ko kasi alam kung yung bakit kailangang magbanggit ka ng parang kailangan mo mag-generalize, no? Na para bang ang dating kasi tangina nyo, ang suswerte nyo samantalang kami nagtitiis dito. Parang ganoon kasi yung dating eh. Na ang dating kasalanan parang may kasalanan yung mga sinasabihan nyo. Yun kasi yung dating. Alam ko naman na hindi nyo mean yun. Diba? Pero ang dating kasi parang may kasalanan yung mga sinasabihan nyo eh. Nako eh, part 2 pa. Kasi kahit sobrang tigat na po ng dinadala niyo. Galing ng diskarte ano to sa aabangan natin. Anyway, so yun lang naman. Kahit paano, partially nakilala natin si Neneng B. Tingin ko, hindi naman talaga siya mayabang. Kasi nung una, hindi ko pa siya kilala eh. Siyempre, unang impression ko, nagsalita ka ng ganun, mayabang ka talaga. 'Di ba? Pero naiintindihan ko ngayon, after ko mapanood to, naiintindihan ko na hindi naman pala hindi niya sinasadya yon yung ganung bagay, yung pagsasalita niya. Feeling ko impluwensya na rin yun nung vlogger eh. Kung ba't niya nabitawan yung pananalita na gano'n. Siguro sinabi nung vlogger, anong mga sinasabi mo sa mga kabataan dyan na nakahilata lang sa bahay at puro cellphone lang ang ginagawa habang ikaw nagtatrabaho dito. Siyempre nasabi niya, oy, mga bata dyan, galaw-galaw. Medyo lang yung pagkakadeliver pero still hanga pa rin naman ako. Diba? So, yun lang mga kababayan ko. Maraming salamat sa lahat. Magandang hapon. Bye-bye.